Chapter 8. I will go na lang sa office mo later. Napanguso naman si Aiden na mas lalong nakapagpakilig sa mga nakakakita. Mia also find it cute. Sigh. Nagtatampo ako, you didn't miss me no. You didn't kiss and hug me when you saw me. Babe, pinapungay pa niya ang mga mata niya, nakakain ba ito ng expired na pagkain? Ang layo niya sa nakasanayan nilang Aiden Ang cute ni Sir, rinig pa nilang bulong ng isang babae, bakas ang kilig sa boses nito. Hindi ka man lang ba kinikilig sakin? Mahina niya rig tanong kay Mia. Kilig. Kahihiyan ang nararamdaman niya, yes he's cute pero nahihiya siya. Pilit nang umiti si Mia. Pupuntahan na lang kita mamaya, sa ngayon tatapusin ko lang ang trabaho ko. Babe, is it hard to say that you miss me and you love me? Oh God Aiden. Fine. I miss you and I love you, happy. Bahagya niyang sigaw dahil sa kulit ng boss niya ngayon, parang gusto niya tuloy sigawan ang taong nagbigay sa boss niya ng gamot o pagkain ngayong araw dahil baka expired na yon. Napangiti naman si Aiden. Drink this babe, don't worry I miss you so much baby and I love you more than you love me. See you later. Halos mapanganga siya at gusto na lang mawala sa mga oras na ito dahil sa ginawang paghalik sa kanya sa gilid ng labi niya. Inis niyang tiningnan si Aiden pero nakangiti lang ito saka siya kinindatan bago tumalikod at tuluyang umalis. I can't. Hindi na napigil ang sigaw ni Sarah dahil kanina pa nila pinipigilan ang kilig na nararamdaman nila. Mia then for the win. Sigaw din ni Annie, bagsak ang balikat ni Mia nang polanan siya ng pang-aasar ng mga katrabaho niya. Ayoko na, mahina niyang saad, kung kaya niya lang mag-teleport ginawa niya na. Nahihiya na nga siya mas lalo pang dinagdagan ng boss niyang nakakain ng expired na pagkain. Yuhuo, ibang klase ka talaga Mia. Akalain mong napapangiti at napapa-baby talk mo si Sir Aiden nang wala sa oras. Nakakainggit. We're so lucky today na nasaksihan namin yun. Sigaw ni Kirsten, ipinagmamalaking nakita nila ang ibang side ng boss nila dahil dati, sigaw niya ang naririnig nila at salubong na mga kilay ang nakikita. Nakatulala na lang si Mia, nagmistulang mga bubuyog sa pandinig niya ang mga katrabaho niya. Nangunguna rin si Stella sa pag-iingay kahit na alam niya nang peke lang ang lahat. Tiningnan ni Mia ang ibinabang iced coffee ni Aiden. May note pa ito kaya kinuha niya para basahin. Please smile for me. Napangiwi na lang siya sa nabasa niya, with wink na sticker pa. Ew. Masyadong kinakareer ang pagpapanggap nila, hindi naman nila kailangang maging sweet sa harap ng ibang tao lalo na kung wala naman sa paligid nila ang mommy ni Aiden. Napabuntong hininga na lang si Mia, kung sabagay baka makahalata ang mommy niya kung sakalang sila sweet kapag nandyan sila sa paligid pero sa ibang tao ay parang mga hindi nila kilala ang isa't isa. Mia tulala ka dyan, yung see you later babe mo hahaha baka naghihintay na yun sa'yo. Napabalik siya sa sarili niya nang tapikin siya ni Sarah, tiningnan niya ang wristwatch niya at tanghal-iya na naman pala. Day na ang duty nila ngayon, ang bilis lang ng araw. Parang ayaw pa niyang tumayo sa kinauupuan niya dahil nahihiya siya sa boss niya. Ano na naman lang kaya ang sasabihin nun? Ayoko, may diin niyang saad sa kaginawang una ng braso niya. Nagkatinginan pa silang lahat dahil sa ginawa niya. Hoy anong ayaw mo? Tumayo ka dyan at puntahan mo na ang bib mo. Malamang miss na miss ka nun dahil naging busy siya nung mga nakaraang araw tapos ayaw mo. Pinilit pa siyang patayuin ni Kirsten. Ayaw ko nga dito na lang ako. Hinawakan niya na ang lamesa kaya walang nagawa ang mga kasama niya kundi ang tanggalin ang pagkakahawak niya sa lamesa saka siya sa pilitan na pinatayo. Sinabi ng ayaw ko Hindi yon pwede. Umalis ka na kung ayaw mong sugulin ka niya rito nang nag-aapoy siya sa galit. Idamay mo na kami kapag nagiging sweet siya pero huwag mo na kaming idamay sa galit niya. Alis na. Sinaman niya isa-isa ng tingin ang mga kasama niya dahil sa ginawang pagtataboy sa kanya. Padabog siyang umalis, hindi niya alam ang mukhang ihaharap niya sa boss niya. Ano bang ikinakahiya ko? Siya naman itong namilit sakin na sabihan ko siya ng I miss you at I love you Sa kakalma Mia, you're just pretending kaya kung ginagalingan niya galingan mo rin. Humugot siya ng lakas ng loob saka dumiretso na sa office ng boss niya. Hindi na siya kumatok total siya naman itong fiancé diba kaya papasok siya kung kailan niya gusto. Hi babe, I'm here. Masigla pa niyang saad pero napayuko rin siya nang makita niya ang mommy ni Aiden na nakatingin sa kanya.
Magandang araw po, Ma'am Olivia. Magalang niyang bati. Doble-doble na yata ang kahihiyang nararamdaman niya ngayon, gusto lang naman niyang sabayan ang tupak ngayon ng boss nila tapos nandito pala ang mommy niya. Come here, babe. Tawag sa kanya ni Aiden pero hindi gumalaw si Mia at bahagya pa rin siyang nakayuko kaya nilapitan na siya ni Aiden saka siya hinawakan sa bewang. Napataas na lang ang kilay ni Olivia dahil doon. Kumakain kayo ng sabay. Hindi ba dapat trabaho muna ang inuuna lalo na kung working hours? Nakataas ang kilay nitong tanong. Mom, she's my fiancé. Ako ang nagsabi sa kanya na puntahan niya ako rito. Nawala ako ng ilang araw and I just miss her. Si Aiden na ang sumagot, hindi na nagsalita pa ang mommy niya at lumabas na ito ng office ni Aiden. Binitawan na ni Aiden ang bewang ni Mia at nakahinga naman ng maluwag si Mia. You're on time, hindat pa nitong Saad kaya inirapan siya ni Mia. I told you, nandyan man sila o wala we should continue our fake relationship dahil hindi mo alam kung anong mangyayari. Look what happened lately, ano sa tingin mo ang iisipin ni mommy kapag narinig niya sa'yo na sir ang tawag mo sakin kahit tayong dalawa na lang ang magkasama? Yeah I know, we should not failed woman, seryoso na nitong Saad. Tila ang isang pusa kanina ay naging tigre na. Napalunok si Mia at dahan-daw ang napatango. Yes sir, kinakabahan niyang sagot, bahagyang ngumisi si Aiden saka siya naupo sa sofa. Let's eat, mabilis na sumunod si Mia at naupo na sa harapan ng boss nila. Hindi pa kasi siya sanay na tanggalin ang sir at tawagin si Aiden sa pangalan niya. Pero kung hindi talaga titigil ang mommy ni Aiden sa kanila, kailangan niya nang tanggalin iyon, nasa paligid man nila o wala ang mommy ng boss niya. Matapos nilang kumain ay nagtungo na siya sa conference room dahil may pagmimitingan daw sila ngayon. Naupo na siya katabi ni Stella at ang lahat ay nagtatanong ang mga mata kung ano bang pag-uusapan nila. Okay, good day everyone. Bati ni Miss Cruz nang dumating siya, tumahimik naman ang lahat sa nakinig sa kanya. Hindi ko naman pahahabain kung anong pag-uusapan natin ngayong hapon. Since isang taon naman na ang nakalipas simula nang mangyari ang team building natin na pagdesisyonan naming gaganapin uli ito ngayong weekend. Kanya-kanyang bulungan na silang lahat at bakas ang saya sa mga mukha nila. Nanatiling blanko lang ang mukha ni Mia dahil wala sa team building nila ang laman ng isip niya. Hoy, para ka namang pinagsakluban ng langit at lupa dyan. Any arite? Tanong sa kanya ni Stella. Umiling lang sa kanya si Mia saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Wala lang, namimiss ko na naman kasi si Aiden eh. Wika niya, napatingin sa kanya ang mga kasamahan niya dahil mukhang napalakas ang boses niya. Nahihiya rin siyang tumingin kay Miss Cruz pero tumikim lang ito. Pasensya na, hinjing tawad niya, pinagpatuloy na ni Miss Cruz ang sinasabi niya sa harapan pero ang tanging naintindihan lang ni Mia ay ang magkakaroon sila ng team building. Bakit naman sa kagubatan pa naisipan ni Miss Red gawin ang team building natin? Reklamo ni Annie nang makalabas na sila ng conference room. Baka para maybe naman, maybe. Mamaya may mabangis pang hayop tayong masagupa dyan. Ang saya kaya nun, magkakaroon tayo ng hiking. Kanya-kanya silang opinion pero hindi na nakigulo pa si Mia. Weekend naman kaya hindi niya na siguro kailangang magpaalam pa kay Aiden dahil wala naman siyang ginagawa kapag weekend. Hi Mia, nakangiting sinalubong ni Ace si Mia. Hey, mahina niyang Saad. Maiwa na muna namin kayong dalawa. Mia, sunod ka na lang. Ani ni Stella na ikinatango na lang ni Mia sa kanya hinarap si Ace. May kailangan ka? Wala naman, hinihintay ko kasi kung kailan mo ako babayaran kaso nainip na ako kaante sa iyo eh. Naalala naman ni Mia na sinabi niyang babawi nga pala siya rito. Oo nga pala, pasensya ka na, nakalimutan ko na eh. San mo gusto? Free naman ako ngayon eh. Talaga, sige, Tara. Masaya niyang wika sa kahinayla si Mia. Nagtungo sila sa isang meriendahan din dito sa hotel. Pinona niya nang pinapasok si Ace sa kanya tiningnan ang laman ng wallet niya baka kasi wala siyang pambayad, alam niya namang mamahalin ang mga pagkain sa hotel. Nang makita niyang sapat naman siguro sa pangmerienda ni Ace ang dala niyang pera ay pumasok na siya. Sige order ka lang, sagot ko na, nakangiti niyang Saad. Namili naman si Ace ng kakainin niya pero nang mapansin niyang hindi umorder si Mia ay nilingan niya ito. Hindi ka o-order, busog pa ako eh, kakakain ko lang. Ayaw ko nang may nanonood sakin kapag kumakain ako.
Ate, paki-double na yung order ko, utos niya. Gustong pigilan iyon ni Mia dahil alam niyang hindi na sapat ang laman ng wallet niya pero nahihiya siya kay Ace. Okay lang naman ako kahit juice na lang sana sakin. Aniya pero wala na siyang nagawa nang maupo na sila. Hindi ka naman nahihirapan bilang fiancé ng pinsan ko? Bigla nitong tanong habang naghihintay sila ng order nila. Hindi naman, ganoon naman dapat diba? Kapag mahal mo ang isang tao dapat kang magtiis lalo na kung maraming hadlang sa inyong dalawa. Napatango-tango naman si Ace. He's really lucky? Akalain mong ang katulad niyang parang walang pakialam sa paligid ay nakahanap ng katulad mo? Natatawa pa nitong Saad, tipid na lang nangumiti si Mia. Mabait naman si Aiden kailangan lang talaga niyang magseryoso minsan. Aniya pa sa isip niya. Ginugulo ka pa rin ba ng mga babae rito? Tell me. Ano ka ba, hindi naman ako bata para magsumbong pa. Kung meron man, I can handle it naman. You can handle. Alam kong hindi pa kita lubusang kilala Mia pero base sa mga naririnig at nakikita ko hindi ka mahilig pumutol at hinahayaan mo na lang na apihin ka. Kapag ba pinatulan ko sila, may magbabago ba? Hindi nakasagot si Ace. Lalo lang kasing lalaki kapag pinatulan ko pa silang lahat. Sa tingin mo titigilan ba nila ako? At least hindi mo ipinapakita na mahina ka diba? Umiling naman si Mia. Sa pagpatol ko ba sa kanila maipapakita ang lakas ko? Napangiti si Ace at bakas ang pagkamangha sa mukha niya. You're really interesting Mia, let's eat. Nagugutom na talaga ako. Inihain na sa kanila ang mga pagkaing in-order nila. Hindi alam ni Mia kung saan siya kukuha ngayon ng pambabayad niya gayong sa labas pa ng hotel ang ATM machine. Don't worry, it's on me, sapat na saking sinabayan mo akong kumain, baka mapatay na talaga ako ni Aiden kapag nalaman niyang ikaw pa pinagbayad ko sa pagkain ko, ha 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 ha. Tawa niyang Saad, nakaramdam tuloy ng hiya si Mia. Totoo naman kasing busog pa siya Ako na, hindi na matatawag na bawi ko yun kung ikaw pa nagbayad ng kakainin nating dalawa. Nah, it's okay Mia. Ang mga matang yan, baka pinapatay na ako sa isipan niya. Napakunot naman ng noo si Mia sa kanya, sinundan ng tingin ang tinitingnan ni Ace. Bahagya pa siyang nagulat dahil diretso ang mga mata ni Aiden na nakatingin sa kanilang dalawa. Kanina pa siya dyan. Tanong niya rin, iniwas niya na ang paningin niya kay Aiden saka siya nagkunwaring kumain kahit nabusog pa siya. I think so, ha ha ha. Ibang klase, nilang niyang aniya. Nagsimula na ring kumain si Ace at hindi na mapakali si Mia sa kinauupuan niya lalo na kung nakamasid lang hindi kalayuan si Aiden. May mga kasama naman ito at tila may ipinapaliwanag sa kanya pero ang atensyon niya ay na kay Mia at Ace. Natatakot ka bang baka questionan niya kung bakit tayo magkasama ngayon? Hindi naman, bakit naman sana? Wala naman tayong ginagawang masama. Magalit siya kapag nakita niya tayong dalawa sa loob ng isang kwarto. Don't worry about him, ako nang bahala sa kanya. Aasahan ko yan ha. Hawak mo ang kaligtasan ko Mia, ha ha ha. Natatawa na lang din si Mia dahil sa kakulaitan ni Ace. Napatingin siya sa unahan niya nang mapansin niya sina Aiden, hindi naman na ito nakatingin sa kanila at mukhang nasa mga kasama niya na ang atensyon niya. Siya nga pala, wala ka bang ginagawa rito? Pag-iiba na ng usapan ni Mia. Meron naman pero hindi katulad ng kay Aiden na masyadong marami. Mabuti at hindi ka nahihirapan sa schedule niya. Pinilit niya nang ang ibahin ang usapan nila pero pilit pa ring binubukan ni Ace. Napabuntong hininga tuloy si Mia. Hindi naman sa kanos-anay na kami sa ganitong setup. Isinisingitan niya naman ako ng oras at sapat na sakin yun, maipakita at maiparamdam niya lang. Napatango na lang si Ace, pinagpatuloy na nila ang pagkain nila. Pinilit na lang ni Mia na ubusin ang pagkain na in-order ni Ace dahil nahihiya naman siyang iwan iyon, hindi na nga siya ang nagbayad. Hatid na kita, may gagawin din kasi ako. Hindi ba ako nakaabala? Tiningnan ni Mia ang relo niya saka siya umiling. Hindi naman, kahit iwan mo na ako rito. Okay lang. Dito rin naman ang daan ko kaya hatid na kita. Hindi na umimik si Mia at nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa makita niya na ang mga kasama niya. Dito na lang ako, salamat nga pala. No worries, basta ikaw. Kumaway na lang si Ace saka siya tumalikod, nilapitan na rin ni Mia ang mga kasama niyang iba na naman ang ngiti sa kanya. Anong ngiti na naman lang yan? Ikaw ha, inuulan ka na ng biyaya, hindi ka man lang mamigay. Samin na lang si Sir Ace, huwag kang makasarili.
Natawa na lang si Mia saka napailing sa mga kaibigan. Inyo na kung gusto nyo, hindi ko naman kinukuha. Ganyan talaga kapag maraming choices mabilis magbigay hahaha. Pang-aasar pa nila, pinagpatuloy na nila ang mga trabaho nila habang nagdadaldalan. Nang matapos sila sa ibang trabaho ay naghiwa-hiwalay na sila dahil hindi sila pwedeng magtipon-tipon sa isang lugar. Sasama ka ba sa team building natin? Pagtatanong ni Stella habang dalawa silang naglilinis sa isang malaking kwarto. Wala namang choice, kailangan talaga nating sumama. Iba kasi pakiramdam ko, parang wala ako sa mood ngayon na sumama. Ewan ko ba, baka sadyang tinatimad lang ako lalo na at wala akong hilig sa kagubatan o sa hiking. Pansin nga iyon ni Mia dahil noong nakaraang taon na nagkaroon sila ng team building ay mas excited pa sa lahat si Stella. Mas maganda na yung subukan naman natin ang iba, malay mo di ba baka magustuhan mo ang kagubatan. I don't think so, hibot balikat niyang saad. Kinuha na ni Mia ang mga bedsheet na pinalitan nila saka siya na unang lumabas. Nagulat na lang siya nang matapunan siya ng malamig na juice sa dibdib niya. Sorry, hindi kita nakita. Tila nakakapang-asar na saad ng isang babae, tiningnan niyo ni Mia pero hindi sila ang mga kasama ni Karen. Mukhang lahat ng mga hindi niya masyadong kilala sa hotel ay gagawin sa kanya ito. Sorry, akala ko kasi kahoy. Nakangiting wika ni Stella na bagong labas ng kwarto. How dare you? Inis na sigaw ng babaeng nagtapon ng juice sa dibdib ni Mia. Nandidiri niyang wika ng mapagtanto niyang tubig ng mop ang naitapon sa kanya. Sa susunod kasi tumingin kayo sa dinaraanan niyo. Yan tuloy hindi ko rin kayo nakita, pinanlinas ko pa naman yan sa Cree. Nang aasar niyang wika habang nakanguso siya. Nang gigigil na umalis ang babaeng nagtapon ng juice kay Mia, sumunod din ang mga alipores nito, bagay naman pala sa'yo, nagmukha kang basura ha. Dagdag pang sigaw ni Stella, Tara na nga, hila niya kay Mia na natatawa. Wala pa lang siyang nasasabi dun sa babaeng yun naunahan na siya ng kaibigan niya. Abala sa pag-aayos ng mga papeles si Aiden, nang makita niyang pumasok ng kwarto niya si Raul ay nilapitan niya ito. Tawagan mo si Mia, I will take her with me. Maautoridad niyang saad, napatigil naman si Raul saka siya napapakamot sa batok niya. Nagkaroon po kasi ng team building ang department nila. What? Nilinga ni Aiden si Raul. Until when? Hanggang Linggo sir, susunduan ko po ba siya? Hindi na, let her be. Ayusin mo na lang ang mga dadalhin ko, nakapag-schedule ka na ba ng flight ko? Yes sir, napatango na lang si Aiden saka pinagpatuloy ang pag-aayos ng mga gamit niya. Panay naman ang reklamo ni Stella dahil sa taas at layo pa ng lalakarin nila. May katapusan pa ba ang paglalakad nating ito? Bakit naman kasi dito pa napiling lugar? Muli niyang reklamo, hingal na siya dahil sa pagdadaldal niya. Si Ma'am Olivia ang namili rito, kung gusto mong magreklamo siya ang puntahan mo. Sabat na rin ni Miss Cruz na napapagod na rin. Inis na nagpatuloy sa paglalakad si Stella. Hindi naman kasi siya ang namimili dati ng lugar na pupuntahan natin bakit ba siya nangialam ngayon? Mahina niya ng bulong, tahimik lang namang nakikinig si Mia sa daing ng kaibigan niya. Mataas pa ang lalakarin nila at lahat sila ay tagaktak na ang mga pawis. Kaya mo pa? Tanong ni Mia kay Stella na hirap dalhin ang mga gamit niya. May choice ba ako? Natawa na lang si Mia, halos ibagsak nila ang mga gamit nila nang makarating sila sa pinakatuktok. Ang iba ay namangha dahil sa ganda ng lugar. Maganda naman pala rito patag lang sa kapresko. Komento ng isa nilang kasama, nagsimula naman na silang mag-ayos ng mga gamit nila at magtayo ng tent para makapagpahinga na sila. Dapat lang nasulit ang lugar na to no. Ang hirap-hirap kaya nitong akyatan. Dal-dal na naman ni Stella habang itinatayo nila ni Mia ang tent nilang dalawa. Matapos nilang mag-ayos ay nagluto na ang iba para sa pananghalian nila. Nag-ready na rin ang iba para sa mga activities nila ngayong hapon. Mukhang dumidilim ang kalangitan, sana huwag naman umulan. Saad ni Kirsten habang nakatingala, tiningnan din ng iba ang kalangitan. Hindi lang yan, dadaan lang siguro yan. Matapos nilang kumain ng tanghalian ay nagsimula na rin silang mag-ready para sa mga gagawin nila ngayong araw. Nakikinig lang sila sa head nilang nasa unahan, ipinapaliwanag ang mga gagawin nila para sa team building nila. Seriously, akala ko pa naman magkakagrupo tayo.
Naiinis na wika ni Stella nang sabihin ni Miss Cruz na ang mga nabunot nilang number kanina ay iyon ang makakagrupo nila habang ginagawa ang team building nila. Hinanap na nila ang mga number na kapareho nila para makapagsimula na sila. Samantala, tinitingnan na lang ni Aiden ang mga gamit niya nang pumasok si Ace. Paalis ka na. Mawawala ako ng ilang araw, ikaw na muna ang bahala kay Mia rito. Hilaw namang tumawa si Ace, naupo siya sa sofa saka pinag-cross ang mga binti habang nilalaro sa kamay niya ang isang ballpen. Layan na lang ba ang kaya mong gawin, Aiden? Ang ibilin sakin ang fiancé mo. What do you expect? Natigilan si Aiden sa ginagawa niya sa kanya nilingon si Ace na seryosong-seryoso ang mukha. Ano bang akala mo kay Mia? Bata na palaging ibibilin kung may mas magagawa ka naman kesa sakin. I know you, Ace, and don't you dare to play with Mia, she's not like that girl. I know you very well, you just want to play girls. Kilala rin kita, Aiden, at maging ako ay nagulat nang malaman kung engaged ka na. Sino ba ang maniniwala sa'yo? Or maybe you just hired Mia to pretend to be your fiancé. Nagtiim ang bagang ni Aiden dahil sa narinig. You don't know anything at wala akong pakialam sa opinion mo sa relasyon naming dalawa ni Mia. One more touch. Babasagin ko na ang bungo mo. Ngumisi lang naman si Ace sa kaseryosong tiningnan si Aiden. You can do that, what do you want? Hindi na mapigil ang kwelyuhan ni Aiden si Ace dahil sa inis na nararamdaman niya. Hindi niya maintindihan ang pinsan niya ngayon, kilala niya itong playboy at alam niyang mas lalo siyang inaasar ng pinsan niya sa tuwing kasama nito si Mia. Nakangiti lang ng nakakapangloko si Ace habang seryosong nakatingin ang mga mata niya kay Aiden. Grabe, ayaw ko na, nakakapagod. Sigaw ni Stella nang matapos ang araw nila ngayong hapon. Pabagsak niyang pinaupo ang sarili sa Bermuda sa kanahiga dahil sa pagod na nararamdaman niya. What happened? Nagasgasan ka sa rope? Tanong ni Sarah kay Mia, napatayo naman kaagad si Stella saka tiningnan ang kamay ng kaibigan na may kaunting dugo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nasugatan? Mabilis na tanong ni Stella, inalis ni Mia ang pagkakahawa ni Stella sa kamay niya. Ano ba kayo, okay lang ako. Akala nyo naman ikamamatay ko na ta. Kung kami ang managot sa galit ng fiancé mo, Aber. Pagtataray ni Kirsten, napangiwi na lang si Mia dahil sa overreacting niyang mga kaibigan. Ang mga natitira nilang oras ay nagkwentuhan na lang sila dahil bukas na uli ang next activity nila. Sumapit na ang gabi at unti-unti nang nagsisipasukan ang iba sa mga tent nila para makapagpahinga. Hindi ka pa ba papasok? Inaantok na ako Pag-aaya ni Stella habang humihikab siya. Mauna ka na, sunod na lang ako mamaya. Magpapaantok muna ako, tumanggo na lang si Stella saka siya na unang pumasok ng tent nila para makatulog na. Habang si Mia naman ay nananatiling nakaupo at nakatingala sa kalangitan. Wala man lang kabituin-bituin ang kalangitan dahil sa nagbabadya nitong ulan. Hi Mia, bati ng dalawang babaeng lumapit sa kanya, mga katrabaho niya rin ang mga ito pero hindi niya masyadong close, nakikita niya lang sa hotel. Hi, balik niyang bati, naupo na sa tabi niya ang dalawang babae saka siya ginaya sa pag-upo niya. Hindi ka pa inaantok? Tanong ng isa. Hindi pa pero maya-maya matutulog na rin ako. Gusto mo bang maglakad-lakad na muna tayo para makapagpaantok? Kahit kasi kami hindi pa makatulog Napaisip naman si Mia, tiningnan niya ang kagubatan pero parang nag-aalangan siya dahil madilim na ito. Hindi rin nila alam kung anong naghihintay sa kanila doon. Hindi na siguro, masyado ng delikado. Pagtatanggi niya. Hindi naman siguro, maglalakad-lakad lang tayo para pagbalik natin hihiga na lang tayo para makatulog kaagad. Mabilis kasi tayong makatulog kapag pagod. Sige na, tara na. Pamimilit ng isa, nahihiya naman si Mia na tanggihan pa ang mga ito saka okay na rin para makatulog sila kaagad. Kunin ko lang yung jacket ko, pagsang-ayon niya na ikinatuwa ng dalawa. Nang makuha ni Mia ang jacket niya ay sumunod na siya sa dalawang nauuna ng maglakad. Dala-dala ang mga flashlight nila ay naglakad sila palayo sa mga kasama nilang natutulog na. Ganto pala kaingay ang kagubatan kapag gabi na, ang sabi nila kapag sa kabundukan ka tumira tahimik lang, daldal ng isa nilang kasama. Tahimik naman pero sa umaga, ang mga huni ng mga hayop dito ay nagsisilbing musika na nila. Ang payapa kaya ng gubat. Wika pa ng isa, nakikinig na lang sa kanila si Mia.
Ilang minuto pa silang naglalakad at unti-unti na silang napapalayo sa mga kasama nila. Alam nyo ba ang mga daan dito? Tanong na ni Mia, madali lang namang sundan eh. Sagot ng nasa unahan niya, nagkwentuhan pa sila tungkol sa ibang bagay. Minsan ay napapag-usapan nila ang tungkol kay Aiden at kay Mia. Grabe no, ang akala talaga namin dati ay katulad din ni Sir ang magugustuhan niya. You're so lucky talaga, Mia. Tipid ng ngiti lang ang iginawad ni Mia. Maya-maya pa ay napahinto sila sa paglalakad, muntik pang mauntog si Mia sa likod ng babaeng nasa unahan niya dahil sa biglaan nitong paghinto. Dito ba tayo dumaan kanina? Bakit parang iba sa kasarado yung daan? Tiningnan ni Mia ang nasa unahan nila at tama nga ang kasama niyang babae, pakiramdam niya naliligaw na sila. Subukan natin dito sa kabila. Suggestion ng isa pero parang mas naliligaw sila. Tama pa ba ang daan na tinatahak natin? Parang hindi na eh. Hindi na rin mapigil ang magsalita ni Mia, kanina pa sila naglalakad pabalik pero ang tagal nilang makarating. Leon, subukan mo dyan sa kabila tapos bumalik ka kapag wala nang daan dyan tapos dito ako. What? Bakit kailangan nating maghiwa-hiwalay? Delikado na, wika ni Mia. Mia, para mas mabilis tayo, kung gusto mo hintayin mo na lang kami rito tapos balikan ka ng isa sa amin kung iba ang daan na nakita. Ayaw sanang pumayag ni Mia pero baka ang isa naman nilang kasama ang maligaw kung sakaling maling daan ang napuntahan niya. Fine, bilasan nyo lang. Maghihintay ako rito, tumanggo ang dalawang babae, naghanap ng kahoy na mauupuan niya si Mia para doon na siya maghintay. Natatakot siya sa pwedeng mangyari sa kanila sa gitna ng kagubatan. Hindi niya akalain na ang paglalakad nila ay maliligaw pa. Kung saan-saan niya itinututok ang hawak niyang flashlight lalo na kung may naririnig siyang mga kaluskos. Mia, paos na tawag ni Stella sa pangalan ng kaibigan, napapasarap na ang tulog niya pero wala pa rin siya sa loob ng tent nila. Iminulat niya ang mga mata niya para tingnan ang kaibigan pero wala pa rin ito sa loob ng tent kaya lumabas siya. Kukurap-kurap pa ang mga mata niya dahil bagong gising siya. Mia. Pagtawag niya sa kaibigan, pinuntahan niya ito kung saan niya huling iniwan pero wala ito rito. Saan ba nagpunta ang babaeng yun? Gabing-gabi, huwag niyang sabihin na namasyal pa siya sa kagubatan ng ganitong oras. Hinanap niya ang kaibigan niya malapit lang din sa kanila pero hindi niya ito makita. Tiningnan niya na rin sa gilid-gilid, napatigil siya sa paghahanap niya nang may mapansin siya sa kagubatan. Who's there? Natatakot niyang tanong, itinutok niya sa 2 taong naglalakad palapit sa kanya ang hawak niyang flashlight at napakunot na lang ang noo niya nang makilala niya ang mga ito. Silang dalawa ang kagrupo kanina ni Mia. Anong ginagawa niyo dyan? Tanong niya sa mga ito, nagkatinginan naman ang dalawa. Nasaan si Mia? Kasama niyo si Mia di ba? Nasaan siya? Seryoso niyang tanong, napalunok ang isang babae at kinakabahan na. Hindi namin alam, ang sabi niya magpapahangin lang siya kanina. Pumasok siya dyan sa gubat, sinundan lang namin kaso mabilis siyang nawala. Sagot ng isang babae pero hindi naniniwala sa Stella, iba kasi ang kutob niya. Na.an si Mia. May diin niyang tanong. Hindi nga namin alam, malay namin kung nasan ang kaibigan mo. Kasalanan ba namin na pumasok siya ng gubat para lang magpahangin? Bahala ka na nga dyan. Pareho silang kinakabahan pero pilit nila iyong itinatago. Nilingan pa ni Stella ang 2 babaeng nag-uunahan ng makapasok ng tent nila. Nasan ka na bang babae ka? Maghahating gabi na hindi ka pa natutulog. Aniya, nagdadalawang isip kung papasukin niya ba ang pinasok ng 2 kanina. Palingalinga si Mia sa paligid niya, kalahating oras na ang lumipas pero ni isa sa kanila ay hindi pa rin bumabalik kaya napagpasyahan niyang bumalik na lang kung saan sila dumaan kanina dahil baka pareho nang naligaw ang mga kasama niya. It's not a good idea to come here, aniya sa sarili. Nagsimula na siyang hanapin ang daan pero habang tumatagal ay mas lalong hindi na nagiging pamilyar sa kanya ang dinaraanan niya. Bakas na ang kaba sa mukha niya at nagsisimula na ring tumambol ang puso niya. Masyadong delikado sa loob ng kagubatan at hindi mo alam kung anong hayop meron ngayon at naggagala para maghanap ng makakain niya. Stella, nanginginig niya ng banggit sa pangalan ng kaibigan, natatakot na siya dahil kanina pa siya nagpapalibot-libot dito pero hindi pa rin niya nasusundan ang daan kung saan sila dumaan kanina. Mas lalo siyang kinabahan nang magpatay sindi ang flashlight niya. Huwag naman ngayon please, huwag muna ngayon,
Nakikiusap niya ng saad pero wala na siyang nagawa nang mawala na ang ilaw nito. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa ng pants niya at isinindi ang ilaw. Kung sinuswerte ka nga naman, wala pa siyang signal para sana matawagan niya si Stella pero mukhang wala rin naman itong signal dahil pareho silang nasa kagubatan. Malakas niyang sigaw nang magulat siya sa tumalong pulaka sa paa niya. Hindi na maitago ang kaba at takot na nararamdaman niya. Mag-iisang oras na siyang naghahanap ng daan subalit tila mas lalo siyang napapalayo. Niyakap niya ang sarili saka siya sumandal sa puno ng isang kahoy. Mia, malakas na tawag ni Stella habang naglilibot sa kagubatan, takot man ay mas natatakot siyang may mangyari sa kaibigan niya. Nasaan ka na ba, Mia? Tawag niya sa abot ng makakaya niya. Nilaibat niya ang paningin sa kagubatan pero wala man lang siyang makitang bakas ni Mia. Kung saan pa kasi nagpupunta Hindi niya mapigil ang menas pero mas nangingibabaw ang pag-aalala sa kaibigan. Napatingala si Mia nang maramdaman niya ang pagpatak ng ulan hanggang sa unti-unti na itong lumalaki at bumibilis sa pagpatak. Yakap ang sarili ay idinikit niya ang likod sa punong kahoy. Kahit subukan niyang maghanap ng daan kung mas lalo lang siyang maliligaw, pinili niya na lang huminto at maghintay ng sikat ng araw. Mia, malakas na tawag ng isa pang boses, napakunot ang noo ni Stella nang marinig niya iyon. Mabilis ang bawat paghakbang niya para hanapin ang isa pang boses na naghahanap kay Mia. Mia, nasan ka? Sumagot ka naman. Muling sigaw ni Stella subalit mula sa kinaroroonan niya ay malayo si Mia. Ay kabayong bundat. Malakas niyang sigaw nang magulat siya sa biglaang taong nakabangga niya. Itinutok niya ang flashlight niya rito, mabilis naman nitong natakpan ang mga mata niya. Sir Aiden, ano pong ginagawa niyo rito? Gulat niyang tanong nang makilala niya ang taong nakabangga niya, ibinaba na ni Aiden ang braso niyang nakaharang sa mga mata niya. Where's Mia? Ito ang tanong nito kaagad. Hinahanap ko rin po dahil kanina pa siya hindi bernabalik. Damn it. Go back now and wait you as there. Maautoridad niyang saad, gusto mang sumama ni Stella sa paghahanap ay wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa boss nila. Minsan pa niyang tiningnan ang pinuntahan ng boss nila, nagtataka kung anong ginagawa nito at parang alalang-alala. Tila ba alam niyang mangyayari ito? Mia, please answer me, oh God. Halos mabaliw niyang saad, basang-basa na siya ng ulan. Flashback. Matalim ang mga mata ni Aiden na nakatingin kay Ace habang hawak-hawak niya ang kwelyo nito. Mas kilala mo ang mommy mo Aiden at alam mo kung ano ang kaya niyang gawin. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Aiden sa kwelyo ni Ace pero ngumisi lang si Ace. Do you really love Mia? Answer me, hindi kaagad nakaimik si Aiden dahil alam niya namang pagpapanggap lang ang lahat at wala siyang special na nararamdaman kay Mia. Why do you care, anyway? Just leave my woman alone. Answer me or else, Mia will be in danger. Of course I am. What kind of question is that, Ace? I will not introduce Mia in our family if I am not serious in our relationship. Galit niya ng sagot, napatango naman si Ace, tila nakantento na sa sagot ni Aiden. Your mom has a dark plan with her tonight. She planned that team building in the forest to get rid of her. You don't know anything. Really Aiden, your fiancé is in danger. Halos manghina si Aiden sa narinig, dahan-dahan niyang nabitawan ang pagkakakwiliw niya kay Ace. Nanlambot ang mga tuhod niya kaya napahawak siya sa lamesa niya. What did you say? Parang ayaw pa niyang maniwala, bakit pa nga ba siya magtataka kung ilang beses na siyang pinilit ng kanyang ina na hiwalayan si Mia at pakasalan ang babaeng gusto ng ina niya para sa kanya. Like what you said, Mia is different from other girls at hindi kita nilapitan para sabihin sa'yong paglalaroan ko ang fiancé mo. I heard Tita Olivia talking with someone on the phone, and she want to get rid of her tonight. Napalunok si Aiden, ano nga ba ang kayang gawin ng kanyang ina? Naikuyom niya ang kamao niya at nasuntok na lang niya ang lamesa dahil sa galit na nararamdaman niya. Parang gusto pang umatras ni Raul nang maabyutan niya ang dalawa sa hindi magandang mood. Cancel my flight and all of my appointments now Raul, ready my car. Maautoridad niyang wika saka iniwan si Ace sa loob ng opisina niya. Nakahinga naman ng maluwag si Ace sa katipid ng ngumiti. Halos takbuhin na ni Aiden ang daan palabas ng hotel, gusto niyang puntahan ang ina pero mas mahalaga sa mga oras na ito si Mia.
End of the flashback. Mia, muli niyang sigaw, masyado nang lumalakas ang ulan pero wala pa ring nangyayari sa paghahanap niya. Nagpatuloy siya sa paghahanap habang si Mia naman ay yakap-yakap niya na ang dalawang tuhod niya, nanginginig na siya sa lamig. Hindi sigurado kung may naghahanap man lang ba sa kanya o kung may nakapansin man lang ba sa kanyang nawawala na siya. Halos manghina na si Mia dahil sa lamig na nararamdaman niya, kanina pa malakas ang ulan at tila wala itong balak na huminto. Pinilit pa niyang yakapin ang sarili para makakuha ng init mula sa sariling katawan. Naipikit niya na ang mga mata niya. Mia, muling sigaw ni Aiden, napahilamos siya sa mukha niya nang manlabo ang paningin niya dahil sa tubig. Muli sana siyang tatakbo nang mapansin niyang may ilaw sa isang puno ng kahoy. Mabilis niya itong pinuntahan at halos makaginhawa siya nang makita niya si Mia na nakasandal sa puno. Mia, please wake up. Mia, come on, panggigising niya dito pero bahagya lang na iminulat ni Mia ang mga mata niya. Please, help me. Someone wants to kill me, mahina niyang wika bago tuluyang nawalan ng malay. Damn it. Mura pa ni Aiden, mabilis niyang inalis ang suot niyang coat sa kanya ibinalot kay Mia. Binuhat niya na si Mia at tinahak ang daan kung saan siya dumaan kanina. Please, stay with me. I'm sorry, I'm really sorry. Halos maiyak niyang wika habang buhat-buhat si Mia na wala ng malay, masyadong malamig ang tubig ng ulan isama mo pang gabi at malamig ang panahon. Nakarating na sila ng hospital, sumama na rin si Stella kahit na basang-basa sila. Hindi maalis ang galit na nararamdaman ni Aiden dahil sa hindi makataong gawain ng kanyang ina para lang masunod ang gusto nito. Ang buong akala niya kapag naipakilala niya ang babaeng gusto niyang pakasalan ay pababayaan na siya ng kanyang ina pero hindi pala. Nagkamali siya dahil mas pinilit siya nitong hiwalayan si Mia at ngayong ayaw niyang makipaghiwalay at ayaw niyang pumayag sa pagpapakasal niya sa isang babaeng hindi niya kilala ay hindi siya titigilan ng kanyang ina. Nakakuyom ang mga kamao niya habang nakatingin kay Mia, hindi siya papayag na sisirain na lang ng kanyang ina ang pangarap ni Mia. Kasalanan niya ito, kung hindi niya ginamit si Mia para sa pagpapanggap niya hindi ito mangyayari. Sir, nagdala na rin po ako ng maisusuot niyo. Magbihis po muna kayo dahil baka kayo rin po ang lagnatin. Wika ni Stella nang makarating siya, tiningnan ni Aiden ang daladalang shopping bag ni Stella sa kanya iyon kinuha at dumiretso na sa crib para makapagbihis. Lumapit naman si Stella kay Mia sa kanya kinapaang noo ng kaibigan. Gumising ka na, pinag-aalala mo na ako. Ano ba kasing ginagawa mo doon ng ganung oras? Kung gusto mo palang maglakad-lakad tinawag mo na lang sana ako. Matalino ka nga pero ang hina mo kapag sa mga daan na. Panenermo niya rito, napalayo na lang siya kay Mia nang bumahing siya. Napasinghot siya dahil sa sipon niya. Hinaplos niya ang buhok ng kaibigan at naaawa rito. Naalala mo na naman ang malagim na gabing yun. I'm sorry, hindi ko alam. Hindi na lang sana kita iniwan kahit naantok na ako. I'm sorry Mia. Halos umiiyak niya ng saad habang hawak-hawak ang kamay ng kaibigan. What happened to her? Natigilan si Stella sa kamabilis na pinalis ang mga luha niya. Nandyan ka na po pala sir, what happened to her? Kuryoso niyang tanong, nakagat ni Stella ang labi niya dahil narinig pala ng boss nila ang sinabi niya. Nawawalan po talaga siya ng malay kapag naiiwan siya sa isang madilim at maulan na lugar. Okay pa siguro kung madilim lang o ulan lang pero kapag may kasamang ulan at madilim, hindi niya kinakaya dahil bumabalik lang sa alaala niya ang nangyari sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. Muntik siyang makidnap ng maulang gabing yun, hindi alam kung sino ang may gawa. Nasaksihan niya rin kung paanong namatay ang isa sa mga nag-aalaga sa kanya sa bahay ampunan para lang iligtas siya, bata pa siya nang mangyari yun at hanggang ngayon dala-dala niya kapag madilim at maulan. Pagkwekwento ni Stella, tiningnan ni Aiden si Mia na wala pa ring malay hanggang ngayon. Hindi niya akalain na may malalim pala itong pinagdaanan, nakaramdam tuloy siya ng awa at binabalot ng galit ang puso niya dahil sa kagagawan ito ng kanyang ina. Gusto niya nang puntahan ang kanyang ina para tanungin ito kung paano niya nagagawa ang ganitong bagay pero gusto niyang manatili sa tabi ni Mia. Magpahinga ka na muna, bumalik ka bukas. Ako na muna ang magbabantay sa kanya ngayon. Tumanggaw na lang si Stella kahit na ayaw niyang iwan ang kaibigan. Gusto niya ring ipahinga ang katawan niya dahil baka siya naman ang kaban at sakitin.